Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa madilim na sulok ng EDSA? Sa gabing ito, 2 kaluluwa ang susubukin ng tadhana sa isang misyon na puno ng lagim at misteryo. Makakasama natin sina Arvin at Carlo na maghahatid sa atin sa isang kwento ng katapangan at kababalaghan habang hinaharap nila ang mga anino na nag-aabang sa bawat kanto. Huwag bibitaw dahil ang bawat segundo ay mahalaga sa paglalahad ng kanilang kwento. Ang kwento ng pagpapakatatag sa harap ng trahedya na mag-iiwan sa inyo ng tanong, hanggang saan ang iyong tatag kapag ang lahat ay nagiging isang malagim na biro? Sa isang sulok ng maingay at mausok na EDSA, nakatayo si Arvin. Kanyang mga kamay mahigpit na nakahawak sa mga balikat ni Carlo. Pinipilit niyang pakalmahin ang kaibigan na nanginginig at pinagpapawisan. Ang mga mata nito'y puno ng takot mula sa hindi may paliwanag na pangyayaring kanilang nakaligtas. Kuya, hindi ko na kaya to, bulong ni Carlo. Ang boses niya ay nanginginig pa rin sa sindak. Teka lang, Carlo, kailangan nating maging matatag. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa takot, sagot ni Arvin. Ang kanyang mga salita ay sinadyang maging matatag at kalmado. Sa paligid nila, ang mga ilaw ng billboard ay tila sumasayaw sa kadiliman, nagbibigay ng liwanag at anino sa kanilang paligid. Sa ilalim ng patay-sinding liwanag, nagpalitan ng mga salita ng pag-asa at lakas ng loob ang dalawa. Bawat isa'y tila ba isang mahiwagang sumpa laban sa takot na bumabalot sa kanila. Alam mo, Carlo, hindi natin pwedeng baliwalain ang responsibilidad na iniwan sa atin ni Direktor Isagani. Siya na mismo ang nagsabi, tayo ang pag-asa, paalala ni Arvin. Si Direktor Isagani, isang respetadong figura sa industriya ng pelikula, ay nagsilbing kanilang gabay sa isang misyon na hindi lamang mapanganib kundi puno rin ng kababalaghan. Sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw, nagsumpaan sina Arvin at Carlo na hinding-hindi susuko hanggang sa huling hininga anuman ang mangyari. Sa ngalan ni Direktor Isagani, hindi tayo susuko, Carlo. Hindi tayo papayag na madaig tayo ng kadiliman, sabi ni Arvin. Ang kanyang mga matay puno ng determinasyon. Ang kanilang sumpaan ay isang maliit na ilaw na nagbibigay liwanag sa madilim na daan na kanilang tatahakin. Ngunit hindi nila alam na ang dilim ay mas malalim pa sa inaakala nila. Sa isang madilim na silid na puno ng mga antigong simbolo at mahiwagang gamit, unti-unting lumitaw sa harap ni na Arvin at Carlo ang katakot-takot na figura ni Mang Tasio, ang mangkukulam na kinatatakutan ng marami. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa kasamaan at ang kanyang presensya ay nagpapadama ng malamig na simoy ng kamatayan. Huwag kayong mag-alala, mga bata, ako ang inyong bagong kaibigan, panguuyam na sabi ni Mang Tasio. Ang kanyang boses ay parang galing sa kailaliman ng lupa. Habang naglalakbay sa mga liblib na lugar ng Kalakhang, Maynila, nakaharap nila ang mga halimaw na nilikha ni Mang Tasio, mga nilalang na hindi lamang nakakatakot sa anyo, kundi pati na rin sa kanilang mahiwagang lakas. Ang bawat labanan ay isang patunay ng kanilang tapang at kahandaan sa mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Nalaman ni Arvin at Carlo na sila na lamang ang natitira sa Team Lakbay matapos mawasak ang kanilang grupo ng mga halimaw at mga sumpang inilatag ni Mang Tasio at ng kanyang mga kasabwat. Ang dating malakas na grupo ng mga dalubhasa sa paranormal ay naging alaala na lamang ng isang bangungot. Ang 2 natitirang miyembro ng Team Lakbay ay ngayon ay nakatayo sa harap ng kadiliman. Hindi alam na ang kanilang susunod na hakbang ay magdadala sa kanila sa isang paghaharap na maaaring magbago sa kanilang tadhana. Ano ang kanilang gagawin kapag ang lahat ng kanilang pinaglalaban ay tila nawawala na ng saysay?
Sa isang lumang bahay sa Quezon City, ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng masasayang alaala na ngayon ay nababalot na ng alikabok at kalungkutan. Dito hinaharap ni Carlo ang isa sa pinakamabigat na desisyon ng kanyang buhay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kinang ng patalim. Tinitigan niya ang kaibigang wala ng pag-asang maligtas mula sa sumpa ni Mang Tasio. "Patawarin mo ako," bulong niya bago niya isagawa ang nakakapangilabot na gawa. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga alaala ng pagkawala ng kanyang mga kasamahan ay parang mga multong bumubulong sa kanyang tenga. Hindi siya tinatantanan. Sa bawat hakbang ni Carlo, parang lalong bumibigat ang pasanin sa kanyang dibdib at ang sugat sa kanyang kaluluwa ay lalong lumalalim. Ang mga bangungot ng pagbagsak ng Team Lakbay ay lalong nagpapahirap kay Carlo sa bawat gabing dumarating. Siya at si Arvin na lang ang natitira, nag-iisa sa dilim, nagtutulungan sa kanilang nalalabing lakas at loob. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanila sa pagpapatuloy ng kanilang misyon? Sa kabila ng takot at pagod na kanilang nararamdaman, hindi sumuko sina Arvin at Carlo. Dala-dala nila ang isang dokumento na may mahalagang impormasyon para sa isang abogado sa Makati. Sa kanilang paglalakbay, nagtago sila sa mga anino, umiiwas sa mga matang nagmamasid at sa mga alagad ni Mang Tasio na patuloy na nagbabanta sa kanilang buhay. Sa ilalim ng tulay sa Guadalupe, doon naganap ang nakakakilabot na paghaharap. Ang hangin ay puno ng tensyon at ang dilim ay tila mas lalong nagdilim sa pagpapakita ni Mang Tasio ng kanyang tunay na kapangyarihan. Ang mga sigaw at bulong ng hangin ay parang mga saksi sa bangungot na ito. Sa gitna ng kaguluhan, isang desisyon ang nagbago ng lahat. "Takbo, Carlo. Ako na ang bahala dito," sigaw ni Arvin habang hinaharap niya si Mang Tasio. Isang sakripisyo ang kanyang ginawa, isang pagpapakatatag sa harap ng kamatayan para bigyan si Carlo ng pagkakataong makatakas at may sakatuparan ng kanilang misyon. Ano kaya ang mangyayari kay Arvin at sa dokumentong kanilang pinoprotektahan? Ang susunod na kabanata ay tiyak na maghahatid ng mas marami pang kilabot at kasagutan. Hingal at sugatan, nag-iisa na lang si Carlo habang tinatahak ang mga kalye ng Makati. Sa tulong ng mga taong may mabubuting puso sa mga nagtataasang gusali, nakarating siya sa opisina ng abogadong matagal na nilang hinahanap. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad at ang sakit ng kanyang mga sugat. Habang nakaupo sa isang sulok ng lobby, binuksan ni Carlo ang live feed sa kanyang cellphone. Doon niya nasaksihan ang malagim na eksena. Si Arvin na kanina lang kasama niya sa pakikipaglaban, ngayon ay nakikipagbuno na sa kamatayan sa mga kamay ni Mang Tasio. Pumatak ang luha ni Carlo, hindi lang dahil sa sakit ng sugat kundi pati na rin sa sakit sa kanyang puso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang lasong pana mula kay Mang Tasio ang tumama kay Carlo. Sa kabila ng sakit at kahinaan, nagawa pa rin niyang lumapit sa abogado at iniabot ang dokumentong puno ng mga lihim. Ano kaya ang magiging kapalaran ni Carlo matapos niyang maipasa ang mahalagang papel na ito? Binuksan ng abogado ang dokumento at sa harap ng naghihingalong si Carlo nabasa niya ang laman. Hindi ito ang inaasahang impormasyon, kundi isang walang saysay na tula, isang malupit na biro na sumalamin sa lahat ng sakripisyo at pagkamatay na naganap. Nanginig ang kamay ni Carlo, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Habang lumalabas ang bula sa bibig ni Carlo, kasabay nito ang pagtanto sa kawalang kabuluhan ng kanilang misyon. Ang mapait na katotohanan na ang mga buhay nila, kasama na ang buhay ni Arvin, ay itinapon lang para sa isang walang saysay na layunin. Ano nga ba ang halaga ng kanilang pinaglaban kung sa huli ay isang malaking biro lang ang kanilang natanggap? Sa huling hininga ni Carlo, isang tanong ang naiwan sa ere, para saan pa ang lahat ng ito?
Sa huli natutunan nila Arvin at Carlo na minsan ang pinakamalalim na dilim ay hindi sa paligid kundi sa mga desisyon at kapalaran na di inaasahan. Salamat sa pakikinig mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. At tandaan, sa bawat kwento ng kababalaghan, may lihim na naghihintay ng iyong pagtuklas. Hanggang sa muli, mag-ingat ka. Baka ang susunod na kabanata ay tungkol na sayo.